Maayong adlaw mga totoo ang mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O nandito pala tayo ngayon ulit sa aming bukid, kay magdidipara tayo ng mga alaga natin dito. Pagkarating ko nga po pala dito sa kubo mga totoo mga inday, nagsapding-sapding agad si Uring sa aking paa. Namimiss niya ako siguro. Buti pa itong si Uring ba, kay namimiss niya ako ba? Pero yung anak ni tita dyan, wala gid Tigin ako sakos kuman si Uring dayon, kay gusto ko rin ipaparamdam sa kanya kung anong ipinaparamdam niya sa akin. Dahil maganda daan niya sa pakiramdam kung mararamdaman mo kung anong ipinapaparamdam din sa iyo na gusto mong ipaparamdam sa iba. Ano man? Kaya pala Uring yung pangalan ng aming pusa dito mga totoo mga inday, kay man color orange siya, tapos isa siyang iring na amo na nga Uring. Dayong diri papakainin ko na muna si Uring. Dinalhan ko siya daan ng pamahaw niya. Diryos ang pagkakita niya ng puting supot na pinalabas ko, kay alam niya na pagkain yan. Ang ganda-ganda naman ang pinggan ni Uring dito ba? Daw isa katuig na hindi nakikikiskisan. Ngayon mga totoo ang mga inday, manglalawig na naman tayo ng mga wala ligo dito. Kailangan na muna nating pagtsatsagaan na itatali sila kada umaga, tapos kukunin naman pagkadating ng hapon kagpapasilungan sa kanilang mansyon. Kay man kung hindi natin sila kukunin kung gabi, matutugnawan iyan sila kag maglulupot-lupot, tapos magbibitukon kag magdadako ang tiyan kag mamamatay. Mamipirde tayo niya, hindi tayo yan makakabawi sa ating mga kanding. Yung mga inahing kambing namin diri mga totoo mga inday ay nilagyan namin ng tali. Pero ligad ay pinapakawalan lang namin ito sila. Kaso ang sasalawayon man nila abi. Kaya ang dami-dami na ginana ng mga damo sa paligid, pero ang mga bagong tanim pa na mais ng tao dito na aming mga katupad sa bukid. Doon pa na sila pumupunta kag kanilang binibira. Amo na na ngayon ay manglalawig na muna tayo ng mga alipungoy na ito. Marami na sana itong mga kambing namin dito mga totoo ang mga inday, kaso kay binibinta ni Papa dahil nag-uugtas kami sang papangita ng mga lalawigan nila kada araw. Tapos ang sabad-sabad kidya itong sinigra mga totoo ang mga inday ay diri ko siya tinali dampiho. Tapos yung iba naman ng mga kasama niya dito ay dito sa may bandang itaas sa may gilid ng maisan. Marami kasing mga bagong damo dito na tumutubo na hindi pa nagalaw or naihian kag naapakan ng ibang hayop mga totoo mga inday. Kaya talagang kinakain gid nila. Kumbaga yung mga damo dito sa bandang ito ay mga virgin pa na mga damo. Ang isa diri ka alipungoy sa may itaas na gintali ko dampi mga totoo mga inday. Sige pabalik-balik, takbo-takbo pabalik-balik, ay naano ito siya man? Nagwawangal siya siguro kag sige guro pinanghanap yung kung nasaan na yung mga kasama yung mga anak niya, baka kinidnap na ginawang kaldereta. Pero yung hindi niya alam mga totoo mga inday na nandito lang naman pala yung mga kasama niya sa may ilalim kapabungol-bungol lang mga alipungoy nila ya. Hindi gid talaga sumasabat sa kanilang nanay. Mabuti ka pa, kay gasabat-sabat ka gid kay nanay mo. Pagbalik ko dito mga totoo mga inday, sinigra. Inaamoy-amoy niya lang yung mga dahon dire ng mga balagon. Hindi siya kumakain niya. Hasta na tumayo na lang gid sinigra kag tumingin sa akin. Siguro sabi niya sa kanyang isip na perme na lang balagon ang ginakaon naton sini. Balagon ligad, balagon kagapon, subong balagon na naman liwat. Dito man ako tinatali perme sa mga balagon na ito yaman. Wala na gid mga huya-huya ag iban pa ng mga damo na masasarap kainin. Permi na lang balagon kasulumuod na. Ay naman ito siya man. Amo to mga totoo mga inday, doon na nakukonsensya man ako dahil nararamdaman ko yung nararamdaman ni Negra dito. Amo to kinuha ko na naman siya kagiinbalhin dito sa bandang dito pagkalipat namin dito nagkikit-kit siya tuod ayon ng mga dahon na kanyang nauuyunan kag naluluyagan na kanyang kainin dito tulad ng makahiya. Na-miss siguro kumain ng dahon ng huya-huya dito Siguro minsan sa buhay kailangan ko din siguro maghuya-huya para na mamimiss niya rin bala ako Tapos ngayon ay magdidipara na naman tayo ng mga honey bunches sugar plum hampi-hampiyam. Kanina yung bili ni Papa sa akin, nadadalhin ko daw yung mga kalabaw doon sa may gilid ng sapa para makakain sila ng mga napier doon kag mabubusgan. Dahil kahapon daw ay walang sapat na kain itong mga kalabaw na ito, kaya naglulupyak na yung kanyang mga tiyan dito kag ang payat-payat niya tingnan. Amo to kinuha ko na sila mga totoo mga inday yung mga honey bunches sugar plum hampi-hampiyam kag dinala dito sa may sapa. Akala ko magkakain sila dahil akala ko gutom na gutom gidyang mga ito. Ang mga haslo nila nagpinalumba kausoy sa sapa.
Ti ano na ito? Maano ako nito? Magsusuhot diri ho? Ay hindi lalakaran ko lang ito ya baka mababakirasan yung guya ko. Ay na naman ito sila iyaman. Nagparanughot na ako dito sa may sapa sa ilalim ng mga kabuluan kakapawa-pawaan dito ho. Buka mga tunto ng mga alipungoy na yung pinalumba man sila iya. Ti ako ya dito ang ayawan kalaot-laot sa kanila mga totoong mga inday. Nanara, diin na to sila siguro ya pumunta ya. Pagkarating ko dito sa may kabilang side ho na medyo malayo na ato sila nakita ko sila ho na gapangit ginagmay lakat dinagko. Ay naunsa man ito sila iyaman. Ang dami-daming pagkain di man lang kumain. Akala ko gustong gusto nilang kumain. Ay karon kayo ang aking kakainin ng mga alipungoy kayo. Ho na tingnan nyo bala. Amo ning mga gutom. Ato na sila ho. Naga pinalumba. Aling nga man nga mga karbaw ni man. Balikid ka pa do. Baw sa kaluhian mga totoo mga inday sa sigi ko sunod-sunod kaghabol-habol sa kanila. Nakalusot gid kami dito sa may piyak na lalapusan dito ng kampo na ito kag sapa. Ha. Te papuntang kubo na ito ya. Wow, fantastic babe. Ti amo to pinanggakop ko na lang sila kay papainumin ko na lang. Tapos pagpapainom ko naman dito sa kanila, hindi naman sila uminom ang mga ambisyosa nila. Ti maano na lang kamo? Mapasok ay dire daw hihiga pa sana yung isa dito sa may medyo basa dito. Naramdaman siguro na basa. Kaso pinigilan ko siya na hindi mo na daya turugban mong masisira na daya karon ng harap ng kubo namin. Ti amo to sabi ko kay hindi man kayo mag-iinom. Papatubugin ko na lang kayo doon sa may sapa kay parang gusto niyo namang mag-swimming. Ti amo to dinala ko naman sila sa sapa mga totoo mga inday kay na feel ko na gusto nilang maliligo. Baw, bago pa lang gani sila nakahiga dito sa may tubig na hindi pa gani nabasa yung kabilang side ng tiyan ng isang ditong nahanibanshi kag hindi pa gani nakaligo yung baby tuti. Lumayo naman sila dayon. Na nagpinalumba naman sila dayon ya katilindog dito. Ay naano man ito sila iyaman. Babasyahan ko pa sana yung katawan nila dito para na mababasa gid bala yung katawan nila haw pero hindi na lang nagdadayon Kay gali ang mga piste nga mga linta dito gapinilit sa kanilang mga buyon. Ay amo na gali. Bisan ako man galatay pa lang gani gurong linta sa tiil ko gapisik na ko. Di wala klaro ni daw kasayang sang efforts ko subong nga adlaw haw. Dira na lang kamo loko sa ilalim ng mga kawayan kag kahoy. Pasilong nga mo da magtanga-tanga. Gaugtas ko sinyo.